Hello guys, good morning. Once again, I'm here. Walang magawa, kwento-kwento. Usapang mindset tayo ngayon. Alam mo kasi, ang tao lagi ng minsan mali yung mindset eh. Yung kaisipan, yung programa mo sa isip mo, para bagang nakulong ka na lang sa isang bagay na hindi ka makalis-alis kasi inaasahan mo yung pwedeng mangyari sa buhay mo na darating ang araw, ganun. Pero kung wala kang aksyon, walang mangyayari. Mali eh. Naisip ko yan, nakita ko, napag-aralan ko. Kung ikaw ay isa ka palang employment lang, nagtatrabaho ka lang sa kumpanya, nakatali ka na dyan eh, pero temporary lang pala. Pansamantala lang, kasi mawawala ka din, aalisin ka, mag-resign ka, tapos wala na, ganun, nakatanga ka na naman. So okay, napatapos mo mga anak mo, maedad ka na, maalaga ka na lang ng apo. Kumbaga yan ang iniisip natin kung minsan eh, kasi tapos na ang goal mo eh. Pero naisip mo ba yung 2 to 3 years kung dumating sa yung pagkakataon na talaga natanggal ka na, wala ka ng trabaho halimbawa, tapos napatapos mo naman ang mga anak mo eh, okay naman eh, di ba? Mag-aalaga ka na lang ng apo mo, pauya-uya ka sa duyan, ganyan, di ba? Pero naisip mo ba na halimbawa na ang anak mo, ang apo mo humingi ng laruan na medyo mamahalin, na hindi mo kayang ibigay kasi wala ka ng trabaho eh, di ba? Parang ang hirap, parang mali yung mindset na gano'n, di ba? So, kasi tayong mga magulang, tayong mga tatay, umiidad tayo eh. Paalis na tayo eh, palayo na tayo. Kumbaga, malapit na tayo sa dulo ng ating pahangganan. Kasi lahat naman tayong mamatay eh. Ang ibig sabihin, pag tayo namatay, ano ba mangyayari sa atin? Ganun na lang. Iniwanan natin ang ganun pa rin mahirap ang ating pamilya. Iniwanan natin na ang ating pamilya ay yung mga ating mga anak ay ipinamana pa rin natin yung kahirapan, di ba? Pero ang hirap gawin eh, kasi wala ka namang alam eh, wala ka namang kaya, ganun lang natapos mo, wala kang kaya ng magpayaman. Yan ang naging mindset ko eh, na ganun na lang, kasi wala na eh, no choice eh. Pero mali pala. Meron palang mga bagay na pwede mong baguhin sa buhay mo, na kung magpaplano ka na, sabi ko nga 2 to 3 years from now, give up na ako, wala na ako, maedad na ako, baka hindi na ako makapagtrabaho. So inisip ko, paano ko ibabangon ang sarili ko? Paano ko kukuhanin yung mga bagay na gusto kong mangyari kung sakaling tumanda na ako at tumigil ako sa trabaho? Guys, maraming mga bagay, sabi ko nga, na pwedeng maging kapalit o pwedeng maging option mo para baguhin ang sarili mo. At yan ay nakita ko at ginagawa ko na ngayon. Kasi mali na ang sinasabi ko, mali na napatapos natin ang ating mga anak, tapos ay sasabihin natin na mga anak ko naman ang bahala na sa akin, di ba? Parang iaasa mo naman sa kanila yung pagkain mo araw-araw, expenses mo, kung may maintenance ka man na gamot, sa kanila mo rin hihingin. Guys, mali eh. Naisip ko, ngayon lang. Magkakapabilya mga yan eh, di ba? Magkakaroon ng sariling buhay, magkakabahay, lalayo sa'yo. Hindi naman pwedeng habang panahon na nabubuhay ka, iaasa mo sa kanila. Magkakapamilya yan, mag-aaral din ng mga anak na mga yan. Eh, buti sana kung kumikita mga yan napakalaki, eh kung sakto lang din sa pamilya nila. Tapos sa naging asawa pa ng anak mo, hindi masyadong kagandahan ang ugali. Makapag-awayan pa nila nang hindi mo nakikita. Yun ang masakit eh. Nag-aaway sila lang hindi mo nakikita, nang dahil sa tutulungan ka, kaya kinakapos sila. Yun ang masakit yun, kasi hindi mo alam na ganun pala nangyayari. Akala mo natutuwa pa sila sa'yo, pero hindi na pala. Ang natutuwa na lang pala si anak mo. Pero yung mga apo mo na kinakapos na rin, ang asawa mo na halos, ang asawa niya na halos gusto ka nang isuka dahil pabigat ka na, di ba? Ang hirap. Guys, nakakapagod, di ba? Kaya nga sabi ko nung una, kung pagod ka na, magpahinga ka lang. Tapos pag nakapahinga ka, sige, lakad ulit, hanap po yun ng mga paraan ko paano. Yun ang mga inaano ko na
pwedeng mangyari sa atin na dapat sana ibaguhin na natin ang ganyang kaisipan. Kasi nga hindi na tayo mababata eh. Ako nga tumanda na ng ganito, kaya umasa lang ako doon sa salitang bahala na bukas. Parang someday darating yun, ganyan, darating yung mga pagkakataon na maayos ko ng buhay ko, aasenso ako. Pero hindi eh. Plano lang kasi, walang asenso kasi wala kang ginagawa. Kasi pag nagplano ka, kinakailangan may aksyon ka. At kung ang aksyon mo, paano ang aksyon? Kung wala ka namang puhunan, di ba? Kung wala ka namang magandang kapital na pwede mong puhunanin, di ba parang wala ring mangyayari? Iaasa mo na lang sa benefits, sa kaunti mong benefits, pagtrabahoan mo yung nauubos yan eh. Hindi na balik kung nakaipon ka ng milyon o nakapagbukas ka ng isang magandang negosyo na alam mo nga asenso, di congratulations kung gano'n nagawa mo, di ba? Nagtagumpay ka. Pero kung hindi mo din lang nagawa hanggang nakapag-ipon ka at nakapagpundar ka ng negosyo, maraming paraan na pwede mong gawin. So yan ang naging kaisipan ko, naisip ko sa ngayon. Kaya nga salamat sa aking kaibigan na na-invite niya ako sa Messenger sa isang negosyong napakaliit ng puhunan, napakaliit at kumikita talaga. Kasi ako tamad ako eh, hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Sabagay na-scam na ako sa pagnenegosyo, marami na akong inumpisang negosyo na hindi nagtagumpay kasi nga hindi ako hands-on dahil inaasa ko lang sa iba. Pero itong ibinigay sa akin ng kaibigan ko na naisama ako doon, maganda kasi kahit hindi ka gumalaw mayroong dumadating. At kung gagalaw ka, mas lalong maraming dadating. Ang iba, nagtatanga ako, yung iba nga 4 months pa lang sa negosyong ito. My gosh, nakakapagawa ng bahay, nakakabili ng kotse. Kasi dito tiwala tiwala sa sarili, tiwala sa kakayanan. Gawin mo, aaseso ka. Gaya ng ginagawa ko ngayon, nagtiwala ako at naniwala ako. Kaya nakikita ko yung posible na darating ang araw na may mangyayari sa akin. Ang goal ko ay 2 to 3 years from now. Yan ang sa akin. Hindi na ako mahirap na kagaya ng nararanasan ko ngayon. At kung kayo magpaplano rin sa buhay na masenso o kumandang buhay nyo, planuhin nyo, ano ba ang mangyayari sa buhay mo 2 to 3 years from now? Ano ba ang mangyayari sa iyo? Kung wala kang maisip, guys, sama ka sa akin. Tutulungan kita, papaliwanag ko sa iyo, sabihin ko kung ano to, at sinisigurado ko sa iyo, hindi ka magsisisi. At sa loob ng 1 taon, halimbawa na hindi ka nagtagumpay, tandaan mo itong sinabi ko sa iyo, yung naibayad mo, yung nagastos mo, ibabalik ko sa iyo ng buo. Kukuhanin ko yung iriripan ko yung iriripan ko yung nagastos mo sa loob ng 1 taon at walang nangyari sa sinasabi ko sa iyo. Kung sasama ka sa sasabihin ko sa iyo na nakita ko na pwedeng pagkitaan. Okay guys, good morning. At ito, malapit na naman ako sa aking pupuntahan. Kaya kailangan ko ng mag-off ng cam para makapagtrabaho naman. Itong nangyayari sa akin wala akong time kasi trabaho lang lagi. So pag nagmamaneho, walang sakay sa sasakyan, nag-iisa ako, nagdadakdak ako dito baka sakali makatulong. Ang akin, sinishare ko lang yung blessing na nakita ko na pwedeng makatulong sa inyo, na baka sakaling makita nyo yung nakita ko at sana naman makita nyo at maniwala kayo, manalig kayo na mangyayari sa inyo lahat ng mga bagay na pwede na pangarap ninyo kung magtitiwala lang kayo. Kasi ang buhay, tiwala lang yan kakayanan, tiwala sa kakayanan, basta positive. Iwasan yung mga negative na tao na siya magbabagsak sa iyo, kasi yung mga taong negative na yan, hindi naman yan ang magbabayad ng kuryente at tubig mo hindi naman yan yung magpapakain sa pamilya mo, hindi naman yan ang sasalo sa iyo kung sakaling magkasakit ka. Ikaw ang babangon, ikaw ang gagawa niyan. Kaya panindigan mo. Kung nahihirapan ka sa trabaho mo ngayon, kung may kumpanya ka napasukan, nahihirapan ka magdala ng mga kung ano ng mga produkto nila na kinakailangan mong dalhin ibenta, i-online mo,
halos pagod ka na pero hindi ka makunan kasi ang dami na nila, kaya kumbaga sa huli ka na nakakaano ka pa naman. Pero kung alam mo kung minsan ang masakit, kung alin pa yung laman mo ang siyang nagdi-deny sa iyo, ang siyang nangbubuli sa iyo, sasabihin sa'yo nababaliw ka na yan, nababaliw na yan, kaya ganyan, huwag yung ibablock ka, ganun. No, huwag yung pansinin yan. Hindi yan ang susi sa successful. Yan yung naglalak lang iyong kinabukasan. Kaya yung mga taong ganyan na malalapit sa iyo, na kaibigan mo, kapatid mo, pinsan mo, magulang mo, o sino pa man yan, yan ang unang mag-reject sa iyo. Kaya kung may pangarap ka, gaya na sinabi ko, mindset. Guys, yun lang. Bye bye. Trabaho muna ha. Bago na ulit. Bukas ulit. Thank you. Basta mag-haul lang kayo sa akin dito at mag-uusap tayo kung sakali na magustuhan nyo. Okay? Thank you. Bye bye. God bless to all.